Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. 3 sa 4 na mga Pilipinong mag-aaral ay tinuturing na AI dependent ayon sa ASEAN study. Pilipinas muling bumagsak sa Corruption Perception Index ayon sa Transparency International. Vlogger muling idineklarang persona non grata sa Bawang, La Union. 8 kilo ng shabu itinago sa Biblia. German national arestado. Si Q sa Batangas, binaril ng kanyang amo dahil sa away sa day off. At Ben and Ben, nagtanghal sa isang kasalang bayan sa Pasig. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito ang TNVS. Trending and Viral Show, nakahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story ngayong tanghali, malaking tulong ang hatid ng artificial intelligence sa atin sa maraming bagay. Kabilang dito ang edukasyon. Ngunit, paano na lamang kung ito ay nagagamit sa hindi tamang paraan? Sa pag-aaral kasi na inilabas ng ASEAN, 3 sa bawat 4 na mag-aaral sa bansa ang gumagamit ng AI upang mag-paraphrase ng online sources upang masabi na kanila ang naturang gawa. Magbabalita si Dustin Bayog. Maraming Pilipino ngayon ang gumagamit na ng Artificial Intelligence o AI bilang bahagi ng kanilang pag-aaral. Ito ang lumalabas sa pag-aaral ng ASEAN Foundation kung saan 83% sa mga mag-aaral sa bansa ay gumagamit ng generative AI gaya ng kilalang ChatGPT. Ayon sa report, ginagamit nila ito para sa paraphrasing at iba pang academic writing task. Sa katunayan, 3 sa bawat 4 na mag-aaral sa bansa ang nakadepende na sa AI upang mag-paraphrase ng mga online sources at ang kinina nila ito bilang sariling gawa. Ayon sa foundation, maraming younger population ang gumagawa ng ganitong uri na paggamit ng AI o tinatawag na AI adoption. Sa bahagi naman ng mga guro, 73% ang gumagamit ng generative AI habang 42% ang gumagamit ito para sa pagsusulat. Samantala sa kabila naman ng mga banta sa cybersecurity, paalala ng ASEAN sa bawat bansa na palakasin ng mga polisiya at magpatupad ang framework upang maiwasan ang mga panganib na maaaring dala ng AI. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na kwento, muli na namang nangulelat ang bansa sa inilabas na 2025 Corruption Perceptions Index kung saan sa listahan ng 182 bansa, nasa ika-120 pwesto ang Pilipinas. Ang iba pang paliwanag alamin sa report ni James Galange. Mula sa mga manumalang flood control projects na binuksan noong nakarang taon, pagkakasangkot ng mga matataas na opisyal ng gobyerno sa korupsyon, muling bumagsak ang bansa sa Corruption Perception Index ng Transparency International. Kung saan mula sa rank 114 noong 2016, bumaba ito sa 120 mula sa 182 ng mga bansang sinuri ng nasabing Berlin-based organization. Sa score na 32, mas mababa ito kumpara sa iba pang bansa sa Southeast Asia, maliban na lamang sa Cambodia at Myanmar. Samantala, hindi na nagulat ang Malacanang sa resulta ng CPI, bagkus aminado ng i-expose ng Pangulo ang nasabing multi-billion peso corruption case na siya ring ikinagalit ng madla. Ngunit sa pangkalahatan, tila bumagal din ang mga bansa sa Europa at Amerika na sugpuin ng isyu ng korupsyon, gayong lumabas din sa report ang pagbaba ng global average na 42 out of 100 sa unang pagkakataon. Kung saan mula sa 12 bansang nakakuha ng above 80 na score noong 2016 ay bumaba na lamang ito sa 7 kabilang ng Denmark, Finland, Singapore, New Zealand, Norway, Sweden at Switzerland.
Sinundan naman ito ng mga bansa rin sa Europa gaya ng Luxembourg, the Netherlands, Germany at Iceland. Habang kahit ang Estados Unidos nahihirapan din sa pagsukpo ng nasabing issue na bumaba rin ito sa 29 na pwesto na nakakuha ng average score na 64. Nagsimula ang Global Corruption Perception Index noong 2003 sa pamamagitan ng barometer na siya nagsusuri ng karanasan ng mga tao tungkol sa korupsyon sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa DZRH TV, ito si James Galangi, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next viral story, idineklarang persona non grata sa pangalawang pagkakataon ang isang vlogger matapos tawaging buang o baliw ang mga taong nakatira sa bawang sa La Union. Ito ay matapos din siyang maituring na persona non grata sa lungsod naman ng Davao dahil sa online post laban sa komunidad ng mga Muslim. Ang mga detalye sa report ni Millie Borja. Ang persona non grata ang isang vlogger na una nang idineklarang hindi welcome sa Davao City dahil sa pagkakasangkot sa online post laban sa komunidad ng mga Muslim. Sa pinakahuling insidente, ipinasa ng Sangguniang Bayan ng Bawang, La Union ang isang resolusyon na nagbabawal sa pagpasok ni Chris Bryand Oncada na mas kilala bilang Chris Bryand at brother sa nasabing bayan. Ito ay matapos tawagin ng vlogger sa isang Facebook post ang Bawang bilang tahanan ng mga buang o mga taong may sira sa isip. Isang pahayag na itinuturing ng mga opisyal at residente bilang mapanlait at walang galang. Pinangunahan ni Bawang Vice Mayor Tanya Roberta de Guzman kasama ang mga lokal na opisyal at residente ang pagbatikos kay Oncada sa social media. Ayon sa kanila, hindi katanggap-tanggap ang ganitong uri ng pananalita laban sa isang komunidad. Sa kanilang 30th regular session, pinagtibay ng Sangguniang Bayan ang resolusyon na nagdedeklara kay Oncada bilang persona non grata sa Bawang. Bagamat kinilala ng Sangguniang Bayan ang karapatan sa malayang pananalita, binigyan din nila na hindi dapat humantong sa pampublikong insulto at panlalait ang nilalaman sa online platform. Anila, mas malaki ang pananagutan ng mga content creator, lalo na ang may malalaking taga-subaybay, sa paghubog ng diskursong panlipunan. Pahayag ng Sangguniang Bayan, sumasalamin ang resolusyon sa damdamin ng buong komunidad. Dagdag pa nila, isa itong paalala na dapat gamitin ang digital platform ng may pananagutan at paggalang. Noong Setyembre ng nakaraang taon, pinuna rin ng National Commission on Muslim Filipinos si Oncada, isang taga Davao, dahil sa kanyang kontrobersyal na pahayag na baboy na halal. Ayon sa NCMF, ang nasabing pahayag ay nakakasakit at nakakainsulto sa paniniwalang Islam. Nagpahayag naman ng paumanhin ang vlogger matapos ang natanggap ng matinding batikos. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, tiklo ng mga otoridad sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ang isang German national matapos mahulihan ng nasa 8 kilo ng shabu. Ang iligal na droga natuklasang nakasiksik sa loob pa mismo ng mga Biblia para magbukang hindi kahina-hinala. Ang mga detalye sa report ni Rovic Manuel. Nasa 8 kilo o katumbas ng higit 55 million pesos na halaga ng shabu ang naharang ng mga otoridad sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3 mula sa isang German national nitong Biyernes. Ito ay matapos na mahulihan ng iligal na droga ang banyaga na natuklasang nakasiksik sa 2 Bible sa loob ng kanyang check-in luggage. Ayon sa BOC NAIA, binalot niya ito ng husto sa plastic pouch at packaging tape at itinago sa bagahe. Nang isinailalim na sa X-ray inspection, napansin ng otoridad ang kahina-hinalang imahe dito. Dito na na-recover ng mga otoridad ang dokumento sa paglalakbay, boarding pass, international driving permit, bank cards, isang phone at isa pang bag na may personal na gamit ng German national. Nabatid na mula sa Addis Ababa sa Ethiopia galing ang Aleman na sasampahan ng kasong paglabag sa Section 4, Article 2 ng Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Isusumite naman sa PIDEA Laboratory Service ang nakumpiskang droga para sa inspeksyon at isa sa ilalim naman sa inquest proceedings ang suspect na banyaga. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala sa iba pang kwento,
Sugatan ng isang security guard sa Santo Tomas sa Batangas nang dahil umano sa mainit na pagtatalo na nag-ugat sa hindi pinayagang hiling na mag-day off sa trabaho. Ang nag-amok umanong biktima, binaril ng kanyang amo. Ang mga detalye alamin sa report na ito. Para sa day off, ano ang kaya mong gawin? Nagpapagaling sa ospital ang isang 30-year-old na security guard matapos itong barilin ng shotgun sa leeg ng kanyang amo sa Santo Tomas City sa Batangas. Ang engkwentro, nag-ugat umano ng hindi payagan ng kanyang officer in charge ang biktima nang magpaalam itong mag-day off sa trabaho para kumuha ng sahod sa kanilang ahensya sa Pasay. Hindi naging maganda ang pagtanggap dito ng CQ, lalo't day off naman daw niya talaga. Depensa naman ng suspect, wala raw siyang karalyebo kung aalis ang biktima. Kwento ng mga saksi, kumuha ito ng bolo sabay hamon sa kanyang amo. Hindi ito pinatulan ng kanyang OIC at sinubukan pang pauwiin ng kanyang mga kasamahan sa trabaho. Pero laking gulat daw nila nang bigla itong bumalik at pinagbabato ang kanyang supervisor. Dito na pumalag ang suspect at sinubukang magpaputok ng warning shot gamit ang kanyang service firearm. Nang aksidente nitong mabaril ang biktima. Agad namang naaresto ng mga otoridad ang suspect na kusa ring isinuko ang kanyang sarili. Nahaharap ito ngayon sa kasong frustrated homicide. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo naman ng showbiz, extra special ang kasalang bayan na idinaos sa Pasig City eksaktong Valentine's Day, February 14, 2026. Dahil talagang doble nga naman ang kilig sa pangaharana ng award-winning folk pop band sa 30 newly-wed couples. Narito ang report ni Showbiz Angel. Doble ang kilig sa sorpresang pagtatanghal ng award-winning folk pop band na Ben & Ben sa kasalang bayan na idinaos eksaktong Valentine's Day sa Pasig City. 30 Pasigueño couples ang sabay-sabay na selyuhan ng pag-iibigan noong araw ng mga puso sa pangunguna ni Mayor Vico Soto. Kwento nga ng Ben & Ben, ito ang unang pagkakataon na nagsilbi silang witness at performer sa isang mass wedding ceremony. Nagpaabot naman ng pasalamat si Mayor Vico sa banda dahil naging extra special ang pag-iisang dibdib ng kanyang mga kababayan. Hirit naman ng Ben & Ben, manifesting din na sa susunod ang alkalde naman ang makahanap ng kanyang the one. Para sa DZRH TV, ito po ang Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan, gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o di naman kaya ay itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Muli ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.